doon sa hearing ng ICC kung saan nag nilabas o inannounce ng ICC Appeals Chamber yung judgment nito tungkol doon sa hiling ng kampo ni Duterte sa pamamagitan ni Attorney Kaufman na i-grant ang interim release. Kanina nandun din si Harry Roque. Tapos kasama niyo yung mga DDS supporters, no? Ngayon, in-interview si Roque kanina, napanood ko. Grabe. Sa interview kay Roque, sagad pa rin ng yabang, sagad pa rin ng yabang at sinungaling. Sa kabila ng nangyari sa kanya, sa kabila ng nangyari sa kanya noong November 25, ano yon? Kanina mayabang pa rin siya. Bakit natin sinasabing mayabang siya kanina at ano pa rin at sinungaling? Una, sinasabi niya fake news, sabi niya, yung mga media sa Pilipinas na nag-report na naaresto daw siya, fake news daw yon, hindi daw muna kasi bine-verify kung ano ba talagang nangyari sa kanya. Ganito mga kabunyog, mga kababayan. Ni-report ba ng media sa Pilipinas na siya'y naaresto? Ako, sinubaybayan ko nung araw na yon, ganito ang nangyari. Ang unang naglabas ng balita, yung Abante Online. Pero ang pagkakasabi ng Abante, si Roque ay nasa airport ng Amsterdam sa Schiphol at siya'y i-deport. Hawak na siya ng mga authorities. O ganun yung pagkaka-report. Pagkalipas ng ilang minuto, ni-report na rin ng Daily Tribune. Ganun din ang sinasabi. Ni-report na rin ng Billionaire News Channel. Hindi pa ako nagla-live noon kasi ang gusto kong maglabas ng report ay Inquirer. Ang gusto kong maglabas ng report ay Rappler o kaya Philippine Star o kaya GMA o kaya ABS-CBN. Wala namang nag-report ang ABS, ang GMA, ang News 5, ang Rappler. Hindi. Ibig sabihin, naghihintay rin sila ng confirmation na aresto ba talaga si Roque at i-deport na pabalik sa Pilipinas. Kaya yung sinasabi ni Roque na yung mga media raw sa Pilipinas ay nireport na inaresto siya at dadalhin na pabalik sa Pilipinas, walang ganun. Ang nag-report lang noon ay ilan lang na media, Billionaire News Channel, Daily Tribune at saka Abante. Kahit nga ako nag-aalangan mag-live. Nag-aalangan mag-live kasi hindi pa kumpirmado. Hindi pa kumpirmado. Pero naglabas si Harry Roque ng kanyang yung ticket niya. Na siya daw ay may ticket papunta ng Austria, Vienna. May flight na siyang naka-schedule. Kaya ako, nag-live na ako. Sabi ko, nagkakagulo. Ano ba talaga? Hindi natin alam. O ganun yung live ko. Hindi ko sinabing Pero pakalipas ng ilang oras, nakuha ko na yung mga kwento, nag-live na ako. Sabi ko, inaresto pala talaga si Roque. Inaresto pala talaga si Roque. Bakit natin nasabing inaresto talaga siya? Ay, pinuntahan siya. Pinuntahan siya doon sa tinitira niyang apartment. At pinapaalis na siya sa the Netherlands. Pinapapunta na siya ng Austria. Bakit? Kasi denied, yung kanyang application for political asylum, hindi naman greenan ng the Netherlands. Ang sabi ng the Netherlands, dun ka mag-apply sa bansa na nag-issue ng visa mo at yung unang pinasukan mo pagpasok mo ng European Union. Austria yun. Kaya pinapapunta siya doon. At ang deadline noon ay December 10. Pero binilhan na siya ng ticket ng Dutch government. Binilhan na siya. At ang pitsa ay November 25. Kaya nga, may dala-dala niya na ang lahat niyang gamit. Yung mga malita niya, dala-dala niya na. Sinipa na siya doon sa Kaya lang, iniskorta na rin siya ng mga airport police authorities. Kung hindi ka ba arestado, i-escortan ka ba ng pulis? Kung turista ka lang at wala ka namang atraso, hindi ka i-escortan. Si Roque ay inescortan ng mga pulis, airport police. Yung Dutch airport police, inescortan siya. Ayaw niya kasing ilabas yun eh. Siyempre, hindi naman siya pupusasan.
Siyempre hindi naman siya pipilitin kasi nga sumama siya, eh. Kaya lang nung pasakay na siya sa eroplano, yung ano ng ah, kapitan ng eroplano at saka yung mga staff ng nakita yung kanyang medical certification na unfit siya to fly. Kinonsider yun. Siyempre, nirespeto yun ng So, hindi ka pala pwede, anong desisyon mo? Sasakay ka o hindi? Ay bigla ngayon nagkaroon ng choice si Roque. Ay siyempre, ang naging choice niya, wag. O, di hindi siya tumuloy. Kaya ngayon, pansamantala, nandyan pa muna siya uli sa the Netherlands. Pero, maintain pa rin ang desisyon ng the Netherlands na dapat umalis siya sa Netherlands, doon na siya sa Austria mag-apply ng asylum niya. O ngayon, ang sinasabi ni Roque, hindi daw siya inaresto. Pangalawa, hindi daw totoo na denied yung kanyang application sa asylum sa the Netherlands. At pangatlo, hindi raw siya pwedeng paalisin sa Europe, sa ilalim ng European law. Sino ka, Roque, para magsabing hindi ka kayang paalisin sa European Union? Sino siya para magsabi? Ay di ba nung una, ang niya, yabang niyang nagsasabi, itaga nyo ito sa bato. Maa-approban ang application ko ng asylum sa the Netherlands. So, nag-grant ba? O di ba hindi? Di ba hindi? Kaya nga siya pinapapunta ng Austria kasi pinasa siya ng the Netherlands sa Austria. Doon ka mag-apply sa Austria. Sa Austria, wala rin siyang kasiguraduhan na i-grant yung application niya. Walang kasiguruhan. Baka nga pagdating niya doon, dahil ayaw ng sumakit ng ulo ng Austrian government o authorities, baka pagdating niya doon, kaagad isurrender siya sa Interpol, tapos i-deport na siya papunta ng Pilipinas. Anyway, wala naman na siyang passport kasi canceled na. The undocumented alien siya. Ngayon, ang sinasabi ni Roque, hindi daw siya pwedeng arestuhin at paalisin sa European Union under European law. Sino siya para magsabi niya? Yan ang problema sa Roque, ang yabang-yabang mo at sinungaling mo. Kaya nga kahit sila Kaufman, hindi siya ini-involve sa kaso ni Duterte. Bakit? Ay mayabang siya, eh. Kala mo kung sinong magaling. Sinasabi niya magagrant yung yung asylum application ng the Netherlands. Kala mo ang galing-galing niya sa international law. Anong nangyari? Nag-grant ba? Tinatanggap niya naman na siya, eh. Doon na daw siya sa Austria pinapa-apply. O di ba napahiya ka, Roque? Doon ang sabi mo, sigurado kang magagrantan ng Naging polite lang ang Dutch government na sabihin na denied or reject ang application mo. Pero anong sinabi? Hindi namin to ipaprocess dito, doon ka na lang sa Austria. O di parang denied rin yan. Kaya yung pinagyayabang ni Roque na mabibigyan siya ng political asylum ng Dutch government, wala. Tapos ngayon sa naman siya, sasabihin niya hindi siya inaresto. Pinuntahan siya sa tirahan niya, kaya lang siyempre hindi naman hinahandcuff. Hindi naman. Saka sumunod naman siya, o di sige. Binigyan, ang bumili pa ng ticket niya papunta ng Austria, Dutch government, kasi talagang pinapaalis na siya sa Austria. At ang deadline niya ay hanggang December 10. So ngayon, titingnan natin ito ngayon hanggang December 10. Pustahan tayo. Papaalisin yan si Roque hanggang December 10. Or kung hindi man siya paalisin, siya mismo magde-decide na siyang Kasi yun yung Senate na deadline ng ng Dutch government hanggang December 10. Kaya lang nung binigyan siya ng opsyon, gusto mo na bang wag nang hintayin yung December 10, mas maaga? Pumayag na si Roque, binila na siya ngayon ng ticket. Yan yung Kaya napakayabang at napakasinungaling ni Roque. Anong kasinungalingan niya kanina sa ICC? Hindi daw siya inaresto. Pangalawa, daw siya? Hindi naman daw totoo na denied ang kanyang ang kanyang asylum application. Hindi rin daw siya kayang paalisin sa Europe. Ang yabang mo, Roque. Sige nga, hintayin natin. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isip
sumisigaw.